umabot kayo ng mayo. I love you. I love you. Mag-iingat kayo. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, 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 right. Okay, 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 Magiging boses ng bawat Pilipino manininda ang number 67 Vendors Party List. At syempre, hindi naman po si Ma'am Marilo ang kasama po natin ngayon sa kanta. Andito rin po. Ayan! Magandang ba ako? Wala kilala ba sa akin dito? Sino ako? Tama, kahit itong ilista po ang palayaw mo. Ayan, gusto ko lang po salamat finally. Yung dating idol ko, makikita ko na ang pagpapapicture talaga ngayon. Ang pinakamabait ngayon ng Manila. Teka lang, alam mo kung bakit ako sa makikita ka lang kasi gusto ka makita ako, propicture ako sa ilang personal. Yeah! May picture na ako! Ayan, magpapakilala ko lang sa inyo. Ako nga pala si Diwata Paris. Pero ang tunay kong pangalan ay Dino Balbuena. At syempre, kasama ko po ngayon ang founding chairman ng Vendor Party List na magtatanggol at magiging boses sa bawat maninindang Pilipino. Nandito ngayon si founding chairman, Congresswoman Tita Malolipana. Alam mo po ba, suportahan natin ang Vendor Party List kasi kaya ako sumama sa Vendor Party List dahil ang ganda po talaga ng advokasya ng Vendor Party List para po sa ating bawat maninindang Pilipino. Katulad po sa akin, siguro naman marami na dito nakakalit sa akin na nag-start pa lang mga tinda kasi ako dati, nangyayari ka naman guys,
tayo. Pero pag nandito na po sa Victor Party List, meron na po tayong nalapitan na mautangan kasi makita ko sa akin dito Malo. Pag may Victor Party List na, ay mabibigay sa dito Malo ng puhunan sa lahat ng mga Pilipino ng kaunti lang yung tubo. Kaya naman kasi yan sa pinakamalaking factor sa ating mga Manila Pilipino. At syempre, protektahan natin yung dito Malo, yung mga kapatid natin bilang sa Manila Pilipino. Halimbawa po, nandiyan na kayo nagtitinda sa hindi na napisto, hindi po sinita Malo para alalayan para itaman po tayong lahat. At malalapitan natin sa ating mga problema sa bawat Manila Pilipino. Kaya naman, suportahan natin ang Victor Party List dahil para po ito sa ating lahat, hindi lang po dito sa Manila, kundi po sa buong Pilipinas. Kaya naman po, maraming salamat po muli sa ngalan ng Victor Party List. May Diwata, Paris at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po ulit na matulanan ang Veterans Party List, Madam Diwata! Salamat na kami dahil magpukulay kayo sa biyo ang Veterans Party List na loob. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ng nanay, isang malaking karangalan po para sa amin ang ipakilala ang isang tao kahit kailangan hindi tayo iniwan at tingin sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga nanay at tatay. Ang barangay sa hirap ng sumika. Ang barangay nila, Garbe Isko Moreno! Hi! Hello! Tingnan nga natin kung busy pa kayo. Doon sa Kodli. Hi! Hello! Tony, sa Wakali. Hi! Hello! Bakit ano kaya tumama? Hi! Hello! Wow, gising na gising ang mga lolo-lola ko, mga kakalitan ko. Taas ka ang kamay, taas ang kamay. Magandang umaga. Good morning. Maraming salamat sa inyong lahat, mga nanay, tatay, mga lolo-lola ko, sa pagtulong ninyo sa aming pamilya. Magandang marami kayong mga gawain sa inyong kanya-kanyang tahanan. Binabuti ninyo na tugunan ang aming pamilya. Mamayang alas 12, maraming titila po na kaldero. Walang nagsahin sa bahay. Nakipag-chistisan kayo. Pero naman, mga nanay-nanay ko, mga lolo-lola ko, manatag kayo, hindi kayo uuwing konsumido. Ako, hindi namin kayo kukonsumihin. Bakit? Eh, alam naman ng taong bayan, kapag mag-aalalan, yung mga politiko, magkakaaway. Yung mga magkakapitbahay, kaaway din. Pagkatapos ng eleksyon, yung mga politiko, magkakapihan. Yung mga kapitbahay, Pati na rin. kaaway pa rin. Nay, pangalawa, totoo ba na kapag kailangan magpapacheck up ka sa health center, kailangan mo pa ng online schedule? Wow! Paalam na aking ina. It doesn't make sense. Ang health center ay hindi ka para gamutin. Dahil kung ikaw ay may sakit, dapat sa ospital ka dadalhin. What is the concept of health center? To give you basic, immediate
healthcare needs. Ano ibig sabihin? Pangunahing pangangailangan sa araw-araw tungkol sa iyong kalusugan. Ano yan? Sample, matanda, papapakuna, laban sa pneumonia. Saan yan? Health center. Anak mo, test mo, papacheck up, para kumuha ng ano? Iron, calcium. Yung apo mo, kailangan ng vitamins. O baka yung apo mo, may tulog, may luga, may muta. Bukit sa health center yan. Bakit kailangan ko pa ng online? Tay, totoo ba tinanggal na yung online schedule? Tama, ang galing mo. Tama. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi pa tatanggalin. Oh. 2 years and 6 months, nagtengang kawaling sila. Walang nakinig sa hinaing ng taong bayan. Nagbingi-bingihan sila. Ngayon, tinanggal na kasi may lalaban na. At meron akong dalang chismis. Gusto niyo marinig? Chismosa talaga. Nay, tay, gagawin na lang 1,000 yung pension nyo. Sabi nung nakaupo, 1,000 na daw. Sabi naman ng isang kandidato, 2,000 na raw. Tay, itong mga politikong ito, masyado maliit ang pagtingin sa atin. Akala nila, atat tayo dun sa pera. Sa atin, ang mahalaga yung programa. At yung programa, magaang, madaling maunawaan at pantay-pantay. Yun ang hinahabol natin. O ngayon, 1,000. Adi 1,000. Kailan daw magsisimula? January. O maglubi-lubi tayo ulit. January, February, March, 1 quarter. O, no, magka, 3 bulit. Kailan ang bigayan? April. Anong susunod sa buwan ng Abril? Mayo. Ano meron sa Mayo? Election. Naunawaan niyo naman, ano? Naintindihan niyo kung bakit nila ginagawa ngayon? Bagay. Tandaan na kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Basta ako, I trust you. Nay, pangalawang pag-asa gawin ninyo, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang losartan, metformin, bakuna laban sa pneumonia, vitamins ng matanda, vitamins ng bata, mga kakailanganin ng buntis, at magaang na sistema ng health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, Tay, kailangan kayo sumagot nito. Bakit? Pag sa akin kung nanggaling, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika. Tama ba? Pero ito'y napapansin ko. Hindi ko alam kung napapansin niyo din. Nay, napapansin niyo pa parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon. Talaga? Parang nagbabalingan na naman si Eddie at Patty. Kilala niyo si Eddie? Eddie siya. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Nay, luminis na tayo eh. Umayos na tayo eh. Umangat na tayo eh. Nay, 3 taon lang ako nawala. Tingnan ninyo ang nangyari sa atin. Tingnan ninyo. 17 lang ang LGU sa NCR. Pangilan tayo? Pang-17. Kulela. O saan galing yan? Hindi galing sa akin yan. Mamaya pasiyasat nyo sa inyo mga po. Philippine Statistics Authority.
Talo pa tayo ng pateros. Yung pateros, ang paninda, itlog, balot at penoy lang. Kapitolyo tayo ng bansa. Bakit tayo nakulilat sa paglago? 17 lang, pang 17 pa tayo. O nay, kung dito tayo kulilat, ito naman, congratulations mga batang Maynila, number 1 na po tayo. Number 1 na tayo sa krimen. We are now number 1 in crime index sa Southeast Asia. Not Philippines, but Manila. Anong ibig sabihin niyan? Sa Maynila, talamak na naman ang patayan, holdapan, krimen, droga, snatching. Yan ang resulta niya. Number 1 ang Maynila sa crime index. Ano nangyari sa atin? Masyado naman tayong pinabayaan. Nay, tay, namimiss nyo na ba yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Namimiss nyo na ba yung gobyerno mabilis kumilos? Nay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na. Dahil pag umabot ng alas 12, mag-aabono si Ernix Junicio. Pero ito yung pinakamahalaga na usapin. Bakit? Pera ito ng taong mahalaga ba sa inyo yan? Ano ba? Nagamit ba ng tao? Nakakain ba ng tao? Nay, tay, tayo lang. Siyasatin ninyo. Dokumento naman ito. Public naman ito. Tayo lang. 1,600 LGU. Sa buong Pilipinas, Maynila lang ang tanging nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19. Nay, tay, nakabili tayo. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, mamahaling gamot. Dang-dang libo ang isa. Mabuhay lang ang COVID patient sa Maynila. Nay, tay, India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, tumutukod ng oxygen. Sa Maynila, bodega, tangke ng oxygen meron para sa mga batang Maynila. Nay, tay, maniniwala ba kayo na kaya natin gumawa ng ospital ng 2 buwan lamang? Tinatag COVID-19 field hospital done in 52 days, 300 million pesos. Buong Pilipinas naghahanap ng ospital. Sa Maynila, kalmado ang mamamayan ng lungsod dahil meron tayong field hospital. Nay, tay, habang kinakaharap ko sa kanan yung pang-araw-araw na pangamba sa gutom, takot sa kamatayan ng mamamayan ng Maynila. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil. Ginawa ko pa rin ang parang, ang alin, yung pinangako ko sa inyo, naayusin ang Maynila habang tayo sumusong sa pandemya. Sa kaliwa, tinatag Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Itinatag Baseco Hospital. Itinatag 10-story fully air-conditioned with MRI and CT scan machine, bagong ospital ng Maynila. Itinatag Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned.
Magsaysay High School, Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school, Albert Elementary School, Tinatag, Muslim Cemetery, kasagsagan pa ng pandemya. Nay, tay, saan ko kinuha yung pera na yan? Umipot ako ng TikTok. Hindi. Bilang ama, bilang ina, bilang magulang, nag-iisip ka ng paraan, maitawid mo lang ang mga anak mo. Kayo, tanong, Yorme, saan ka nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, iba't ibang bansa nangutang ng pandemya. Ikaw nangutang sa Pilipinas din. Opo. Tanong, sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DPP? Gobyerno. Nay, at mga lolo't-lola ko na nasa likod, imumwestra ko para mas madaling maunawaan. Ito ang ulo ko hanggang paa. Yan ang buong gobyerno. May dalawang bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, anong laman? National Government Financial Institution. Siksik-liklik, umapaw pa ang pera ng Langma at DBP. Sa kanan, City of Manila. Alaws. Ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukod sa kaliwa, inilipat sa kanan para makaraos ang bata. Ngayon daw yun ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Sabi nila, ngayon naman nasagot ko, kung mali yun, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Eh sino bang vice mayor nun? Oh, sino nag-aproba nun? Mali daw. Nagtataka naman ako. 2022 pa ako wala. Ngayong Oktubre lang nila nalaman may utang. O tay, para madaling usapan, pwede ba akong makisuyo? Pwede akong mag-request sa inyo? Isa lang. Total, ipatatawag din naman nila kayo. Tama? Mamatay man sila. Oo, ayoko kayong ma-distraction. Ayoko usap ko eh. Biro lang. O, sige. Jesus Tagapardo! At ito, paborito natin yung tatay nito. Magaling na congressman ang tatay nito. Ayan, Eric Ian Nieva! Isa na lang po ang matigas sa kanya, yung tungkod. At siyempre, ang ating minamahal na Doktora Irma Alfonso. Oh, kumpleto na. Aray. Huwag yung masyadong pinag-iintindihan. Pinagili lang ang suka ng nanay niya, nag-file ng candidacy. Sino mas gwapo sa amin? At pag kayo sasagot, ako magbibigay ng allowance. Sino mas pogi sa amin? Talaga, buti naman tama sa video, baka gawin ko mo 1,000 yan. Sige, matapos yung kunin yung 5, pwede ba isingit nyo na ito? Pero real talk lang, ganyan-ganyan nyo na ako nakuha. Naalala ninyo, binoto nyo ako, 23 anyos din ako. Sariwa ko nung makuha nyo. Ngayon, dasing point niya. Isingin niyo na itong anak ng misis ko. Joaquin Tumagaso!
ang ating Congressman Enix Dionisio, ang ating Vice Mayor G. Atienza. Oh, 200 plus ang tumatakbong party list. Isa sa mga iyon, binigyan tayo ng panahon. Nandito ang ating party list number 67, vendor party list. Natin lahat ang iyong ang beso.
7 years. Kinuha ko po ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan at isinigaw ang kanilang mensahe sa aking programa. Ngunit sa totoo lang po, sa aking paglilibot dito sa inyong distrito, nakita ko, hindi pala kailangan lumayo. Dahil ang ating, meron kayong simpleng hiling sa gobyerno, ngunit kung hindi, nga pa rin pala tayo lahat. Kaya nung tinanong po niya kung maaari niya ako maging katakal, ang naisip ko, imbis na maging boses, may magagawa na rin ako. Pero bago po ako pumayag, tinignan ko muna kung pareho kami ng puso, mga pinaglalaban. Dahil bilang isang broadcast journalist, pinaglaban ko po ang sektor ng lipunan na napag-iwanan. Pero bago yun, alam ko dito sa District 3, ang tawag niyo sa aking ama ay Bulalaki. Tama po ba ako? Alam ko yan, kasi minsan naglalakad ako sa inyong distrito at ang mga marites magbubulungan at sasabihin, yan yung isa sa anak ni Bulalaki ko. Dahil ang aking ama mahilig sa polo shirt na mabulaklak. Naaalala niyo po yun? Alam niyo po, ako ang bunso sa 6 na magkakapatid. Kahit itanong po niya sa ate ko, pag ako tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang lahat ng kapatid ko, sinuot ang polo shirt ng aking ama, at pag nakikita niyo sa isang distrito, akala niyo bumatak si Lito Atienza. So ang sabi ko, bakit? Gusto niyo magmukha akong babaeng Lito Atienza? Na po, ang aking di napagpilihan ko sila sa bulaklak, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Kaya po makulay na bulaklak ang aking pinili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Ayoko. Akala ko si nanay dalaga ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, noong mga panahon na kami bata, tinignan ko anong ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Tinignan ko kung inalagaan niya kayo. Ngunit, napansin ko, pagpunta namin dito sa inyong distrito, may nakita ako isang senior citizen na naka-wheelchair ng 10 taon na hindi naglalakad. Nung makita kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at sumigaw ng, bumalik ka na. Sabi ko, Diyos ko, marunong ka gumawa ng himala. Ang magkasama. Ating mga mahal na lolo at lola, nanay at tatay, gusto ko po alamin niyo na kung balang araw masukin po namin ni Yorme ang corona. Ang corona po ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po ay mapupunta sa ulo niyo, sa ulo ng mga anak niyo, sa ulo ng mga apo niyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila, God first! Mahal, na mahal, na mahal, na mahal po namin. Muli po ang bagong liwanag at bulaklak ng Maynila, Vice Mayor Jean Atienza. At ngayon po, mga taga-Barangay 275, Barangay 283, mga Batang Parona, Frankel, San Miguel, Coast Guard, at Batang San Nicolas, nais ko lang po ipakilala sa inyo ang galing sa hirap, subalit nagsumika, ang magbabalik ng lingning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang nag-iisang Yorme, ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Managasco. Mapupungero. Hi! Hello! Taas ka kamay, taas ka kamay na. Inat! Kamusta kayo? Ay, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat marami kayong gawain
kanyang tahanan. Lola ko. Pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-aalala. Hindi kayo uuwing konsumido. Opo, hindi namin kayong kukonsumihin. Alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan ang mga politiko, pagkakaaway, yung magkakapitbahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakapitbahay, kaaway pa rin. Kaya, pumanatag kayo. Hindi namin kayo pauwi na may buot, galit, o inis. Dahil wala kayong maririnig na panira dito. Chill-chill lang tayo. Good vibes lang. Kasi, mabigat ang bilin ko sa Your Best Choice. Sabi ko sa kanila, "Uy, umayos kayo. Binigyan na kayo ng oras na butaw. Huwag nyo nang sayangin." Sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Babalik na po ako. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Nay! Tay! Matanong ko lang kayo. Basta tayo chill-chill lang. Real talk lang tayo. Matanong ko lang po kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Ako. Ayan po ngayon. Ngayon, masama naman ba na dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Taong bayan ang sumisigaw ng bumalik ka na. Taong bayan na sumisigaw ng bumalik ka na. Ako sinigawan. Wala na babalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Para akong asawang inimpake lahat ng damit ko, hinagin sa labas ng pintuan, "Diyan ka na! Huwag ka nang bumalik!" Bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. At kami, empleyado lang ng taong bayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Anong gagawin mo ngayon? Babalik ka ulit sa taong bayan. Anong sasabihin ng taong bayan? Pag sinabi ng taong bayan, approve, then another 3 years ka na naman. Tama, mali? Hindi naman mauna ng matanda kung anong araw ang payout eh. Tama ba? Oy, siyempre, alam mo naman ang mga lolo ko, malalakot ang dugo niya. Maaga natin gising yan. O siyempre, isa ka ba? Anong unang gagawin pagkagising? Saan pupunta yung lola ko? Chairman, anong balita? Wala pa, Nay. Sawi, uwi, tulog. Gising ulit bukas, saan naman pupunta yan? Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, namimiss ka na namin, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Lolo, pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Yung pobre matanda, ang tumawag apo, walang nagawa, nagbakasyon. After 2 days, uwi sa San Nicolas. Sana naman pupunta yun. Chairman, ano na? Naku, Nay, nagkabigayang kahapon, wala ka. ₱5 na lang, pinahihirapan pa natin yung mga matatanda. O rito, Nay, Tay, ₱5? Subukan yung may 500 kayo ngayon, tapos umuwi kayo na sa Nicolas, hindi naaabot yun.
Totoo lang. Kakarampot na pera, pinagdadamot pa natin. Itutuloy na lang nila yung sistemang pantay-pantay. O Nay, totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon? Tingnan mo yan. Mali na naman yan. Bakit? Uulitin ko ha. Ano yung ginawa natin? Ano sabi ko? Yaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, botante o hindi. Bakit ko isinama yung rule na botante o hindi dapat magkapensyon? Bakit ko naisip yun? Malayo pa. Alam niyo kung bakit? Yung matanda, patuloy na tatanda at tatanda ng tatanda at tatanda magkakasakit. Pag nagkasakit, halimbawa, 6 na taon na may sakit, hindi nakakabangon, hindi na nakakaboto yun. Tama, mali? Saling sa bahay. Nakipag-sismisan kay Yorme. Pero, ito yung pinakamahalaga. Bakit? Pera ng taong bayan. Mahal ka ba? Mahal kayo sa iyo. Nay! Ito mga dating pumupuri-puri sa akin. Lahat ito, pati si Chihuahua, pumupuri sa akin ng mga ito. Ito na, ito naman tayo. Ngayon, sa kanila, ako na ang pinakamasama. Anong sabi nila? Si Yorme, marami ang iniwang utang. Narinig